Nasa Malaysia kami, para kunin ang barko at dalhin sa Pilipinas. So ito na nga, pagkababa namin ng sasakyan na service namin, nakita namin ang lumang barko na siyang papa-under namin para dalhin sa Pilipinas. Opo, luma siya at madilim, kung titignan ay matagal nang hindi natatauhan, pero kahit na ganoon ang itsura niya ay okay lang, malaki naman ang sweldo. Bale 5 crew lang po kami natatao doon sa barko, 2 opisyal at 3 kaming ratings. Kaming 5 lang muna ang pinadala ng opisina para asikasuhin ang barko at next batch na ang mga susunod pang crew. Ang barkong iyon ay bumubuo ng 5 palapag kasama na ang engine room. Imagine, 5 lang kami sa laki ng barkong iyon. Ito naman kami na excited na makapasok ng barko dahil mag-uunahan kami sa paghanap ng magandang spot na ng kabina. Ang napili ko ay sa second floor para malapit sa kusina. At yung natitirang 4 naman ay sa third floor. Napapahabo na pala, intro pa lang, sorry naman. So ito na nga, unang gabi namin doon sa barko, sa mess hall kaming 5 natulog na kakaokasyon sa second floor. Dahil mainit sa mga kabina namin, sa kadahilan ng sira pa ang mga aircon. Mabalik tayo sa unang gabi namin sa barko, nagkaaya-yan kami uminom ng alak, para makatulog agad at mawala ang homesick. So kaming 3 ratings ang bumaba ng barko para bumili ng alak. Habang paakyat kami ng barko napansin namin na may tao sa likod ng bridge o control room ng barko, na nakalokasyon sa pinakataas na palapag kaya makikita mo agad kapag nasa ibaba ka. May espasyo pa kasi na kasya 2 tao sa likod ng bridge, bale style tugboat pala ang barko namin pero malaki, pero binaliwala lang namin dahil baka isa sa 2 opisyales namin at naglilibot lang. Pagpasok namin sa mess hall kung saan kami matutulog, ay nagulat kami dahil nandoon ang 2 opisyales, kaya ni-report namin sa kanila yung nakita namin sa likod ng bridge. Aksyon agad kami, body-body system ang siste, 2:3. Nilibot namin ang barko dahil baka may magnanakaw na nakapasok, ngunit nalibot na namin pero wala kaming nakitang ibang tao. So, safe, hindi na kami nag-alala sa nakita namin dahil may mga guard naman sa dry dock, kaya ni-report na lang namin sa guard ang nangyari at baka isa sa mga tauhan lang din ng dry dock. Sorry nakalimutan ko sabihin na nasa dry dock pala yung barkong dadalhin namin sa Pilipinas dahil pinapaganda pa. So ayun na nga, tanggal ang alalahanin at tuloy ang inuman namin. Nang maubos ang aming pinagsasaluhang alak, nagkaaya yan ng matulog. Lumipas ang ilang oras, hindi ako mapakali dahil sa init at sabitin din ako sa ininom namin, kaya nagdesisyon ako na pumunta sa kabina ko at doon matulog baka sakaling malamig. Ayun na nga, pagbukas ko ng pinto ng kabina ko sinalubong ako ng malamig na hangin, bagay na aking pinagtakhan, dahil sarado naman ang bintana ng kabina ko, wala din sa isip ko ang kababalaghan, wala may tama na ng alak. Humiga na ako sa higaan, pinatay ang ilaw, at binuksan ang ilaw sa mesa, para dim light lang, ilarawan ko muna ang itsura ng kabina ko, para makarelate ang nakikinig. Pagbukas ng kabina, matatanaw mo agad ang bintana at higaan naman sa left side, sa higaan naman mayroong side table, at doon nakapatong ang telepono para sa komunikasyon ng mga nasa ibang kwarto. Ito na nga nakahiga na ako, at nakatalukbong ng kumot, ang lamig kasi talaga sa loob ng kabina, nakapatay ang ilaw at dim light lang gumagana, at dinalaw na ko ng antok. Bigla akong napadilat, nang marinig ko yung telepono na may nagsasalita ng mahina. Salamat sa tama ng alak malakas ang loob ko, kaya nilakasan ko ang loob ko, dahil baka may nakapasok sa kabina ko, kaya hinayaan ko lang, na nakatalukbong ang kumot sa mukha ko at dahan-dahan kong ginalaw ang mata ko, tungo sa mesa, laking gulat ko nang may imahe ng tao akong nakita, at agad kong tinanggal ang kumot sa mukha ko, at laking hilakbot ko, nang makita kong, wala naman tao, kaya ayun. Tanggal ang tama ng alak, napamura talaga ako, nagwika na lang ako nang natutulog na ang tao Sabay dali ang tayo sa higaan at nagmamadaling lumabas ng kabina para bumalik sa mga kasama kong nasa mess hall natutulog. Pagkapasok ko sa loob ng mess hall, nangilabot ulit ako, dahil may naaninag akong nakaupo sa upuan, at nawala naman agad, ang aking kilabot nang mamukhaan ko ang nakaupo, walang hiya. Si Juan pala, isa sa mga ratings na kasama ko. At dito, tinanong ko siya, kung bakit gising pa siya. Ang sagot naman ni Juan ay, nagising daw siya, dahil mayroon daw kumakalabit sa ulo niya. Kaya nagwika siya,
habang pinipilit na bumalik sa pagkatulog, na, itigil mo yan, itulog mo na lang yan, at may trabaho pa tayo bukas, dahil sa akala niya ay isa lamang sa mga kasamahan namin. Pero makulit talaga yung kumakalabit sa kanya, kaya napaupo siya, at hinuli ang kumakalabit sa kanya. At bigla na lang siya, nangilabot nang makita niya ang mga kasamahan namin na, ang sasarap ng tulog, kaya tumayo na lang siya, at kumuha ng alak sa refrigerator, para uminom at makatulog ulit, at dito ko naabutan si Juan, na nakaupo sa upuan. At binalik sa akin ni Juan ang tanong, sagot ko naman, tulad mo, napag-trepan din ng mga nauna dito. Kumuha na lang din ako ng alak sa refrigerator, at uminom. Nagkwentuhan na lang kami ni Juan, about sa mga buhay-buhay namin sa Pilipinas. At doon, hindi ko na maalala kung paano ako nakatulog. Kinabukasan, hindi ko na masyadong inalala ang nangyari sa akin kagabi, dahil baka dala lang ng alak at homesick. At sa mga sumunod na araw, nagdatingan na rin ang mga crew na bubuo sa bilang namin para makabiyahe ang barko, kailangan kasi na kompleto ang crew ng barko para makabiyahe. Yung mga bagong dating na ratings, sa first floor naghanap ng kabina dahil doon pa ang mga bakanteng kabina. Kinabukasan, nagtanong sila kung mayroong bang nag-duty ng gabi, kasi lahat silang nakapwesto sa baba, nakarinig ng mga naglalakad at nagtatawanan ng mga salitang di nila maintindihan, may isa pang ang binungungot. Ang sabi ko naman, wala namang duty tuwing gabi, dahil lahat tayo ay day work lang o sa alas 8 ng umaga hanggang alas 5 lang ng hapon magtatrabaho. Pagkasagot ko ng ganoon, ay bigla silang natakot at nag-request na makisalo na lang sa iba pang mga kabina na may tao na. Sa dahil double deck naman ang higaan ko at may experience na rin ako ng kababalaghan sa kabina ko, kaya inaya ko yung isa, na sa kabina ko na lang magstay, at pumayag naman. Fast forward tayo, so malapit na namin ibiyahe ang barko papuntang Pilipinas. Hindi ko alam ang tawag doon sa ginawa ng mga Chinese. Chinese nga pala yung may-ari ng barkong dadalhin namin. Kinaalis kami sa loob ng barko at may mga pumasok na 5 tao, na may dalang pausok, pinanood na lang namin sila, habang nasa malayo kami. At nang matapos sila, nagkwento yung katiwalang Pinoy, na kasamang pumasok sa loob barko. Ang dami daw kaluluwang, nagstay sa loob ng barko, lalong-lalo na sa first floor, dahil na siguro sa katagalan ng barko na walang tumatao. Kwento pa niya na pinaalis daw ng mga kasama niyang Chinese ang mga kaluluwang nanirahan sa loob, at nag-alisan naman daw, pero may isa daw na matigas na ayaw umalis, kaya ipinatawag kami at pinapunta sa isang kabinang may kaluluwang ayaw umalis, na nakalokasyon sa first floor, na bagay na di na namin pinagtakhan dahil wala naman tumatao doon dahil sa mga naranasan ng mga kasamahan kung nagstay ng isang gabi doon. 4 kaming nagpunta doon at nagturuan pa, kung sino ang unang papasok, kaya no choice ang opisyal na kasama namin, siya ang unang pumasok at sumunod kami, nagwika na lang siya ng kaibigan. Napag-utusan lang po kami at kami ay sumusunod lamang. At kinuha na naming 3 ang kutson, para ilabas, grabe. Napakabigat ng kutson, samantalang, single size lamang yun. Pahirapan pa ilabas sa kabina ang kutson, parang hinihila pabalik sa loob, pero hindi kami nagpatalo, ginamitan namin ng lakas at 3 naman kaming nagbubuhat. At ayun na nga, nailabas na namin ang kutson sa kabina at itinapon sa labas ng barko. Sa ngayon, ito po na muna ang aking ibabahagi, sa susunod naman po ang iba kong karanasan, salamat po.